Hello, good day ma'am. I am Septem C. Cory, Section C. Today I'm going to discuss about Article 13 and Article 14. Article 13, mitigating circumstances, and Article 14, aggravating circumstances. So first is mitigating circumstances. Article 13. So what is mitigating? It refers to the lessening the gravity of an offense or mistake. So mitigating ay ang pangyayari na kung saan ang kaso ng isang offender ay ma-mitigate o mapababa. Well, in regards to mitigating circumstances, ay mayroon tayong tinatawag dito na criminal liability and civil liability. So, under paragraph 1, when the accused committed a crime and the crime committed is not connected to the proceeding, Article 11 and 12. Example, ang krimen na nakomit ay may self-defense. Para ma-justify ito bilang isang justifying circumstances, kailangang maipakita muna ang complete elements at requisite ng self-defense. So the three requisites of self-defense is: first is unlawful aggression. Second is sufficient provocation on the part of the person defending himself. And last is the reasonable means employed to prevent or repel it. So if all of the requisites are not present, then there is no self-defense. And now it considered as mitigating circumstances. Article 13 said that those mentioned in the preceding chapter, when all the requisites necessary to justify to exempt from criminal liability and civil liability criminal liability in the respective cases are not attendant. So next is paragraph 2. The offender is under 18 of age or over 70. In the case of the minor, he shall be proceeded against in accordance with the provision of Article 80. So, kapag ang isang akusado ay minor de edad, but with the accordance of the provision of Article 80 or pag suspende sa mga minor delinquent or mga minor de edad, at ang kaso nila ay pwede pang mamitigate, at ganun din sa part ng mga matatanda na nakagawa ng krimen na may edad na 70 taong gulang pataas. Then paragraph 3, that the offender had no intentional to commit so grave a wrong as that committed. So example, ginulpi ni Mark Jude si Kim Suganob na ang plano lang sana niya ay ang bulihin ito. Ngayon, si Kim Suganob ay nagkaroon ng disability or kapansanan sa paglalakad. Nang dahil sa ginawang panggugulpi ni Mark Jude sa kanya, in case mamitigate lang si Mark Jude, but magkakaroon na si Mark Jude ng criminal at civil liability sa pagkakataong ito nang dahil sa kanyang ginawa. So next is paragraph 4. The sufficient provocation or threat on the part of the
offended party immediately preceded the act. In the case, madalas na mangyari ang mga ganitong bagay, especially sa mga kalye. So example, si X ay naglalakad pauwi sa kanilang bahay. Nang bigla siyang nakursunadahan ng isang lalaking tambay at hinamon siya nito ng suntukan. Then, ngunit patuloy lang na umalis si X sa tambay, ngunit nang tapunan ng tambay ang damit ni X ng putik, ay doon na nag-umpisang magalit si X at pinalagan na niya ang tambay. Nakipagsuntukan na siya dito at sa inasahang pangyayari o pagkakataon ay napatay ni X ang tambay. So, paragraph 5, that the act was committed in the immediate vindication of grave offense to the one committing the felony, delicto. His spouse, ascendants, descendants, legitimate natural or adopted brother or sister or relative by affinity within the same degree. Example, si X at Y ay magkapatid. At habang naglalaro sila ng online games, tinatrash talk ni Y si X hanggang sa napikon si X at pinagpapalo niya ng baseball bat ang kanyang kapatid na agad nitong kinamatay. So, mo to siya example. Then, there is a next article 14, aggravating circumstances, Article 14 of the Revised Penal Code. Aggravating circumstances refers to the attendant in the commission of the crime served to increase the penalty without, however, exceeding the maximum of penalty provided by law for the offense. So, example, from the word aggravating, example noon. From the word aggravating, in terms of crime commission, ito yung mga circumstances na posibleng magpataas sa isang kaso. Na kabaliktaran naman sa mitigating circumstances. So, sa mitigating circumstances, ipaubos niya ang penalty. Then, sa aggravating circumstances, ipataas niya ang penalty prescribed by law. Kung sa mitigating circumstances ay pinapababa ang isang kaso, dito naman sa aggravating circumstances, ang kaso naman ay pinapataas. Pero, paano mo malalaman kung ang isang krimen ay papasok sa aggravating circumstances? Ang isa sa napakahalagang mga keyword pagdating sa circumstances na ito ay ang status ng offender, kung ito ba ay gumamit ng pambihirang lakas, talino, posisyon, at iba pang pwedeng makaagrabyado ng iba. So, paragraph 1, the advantage be taken by the offender of his public position. So, dito, sa unang circumstances, kapag daw ang isang offender ay public officer or involved sa public position, ang mga krimen na posible daw niyang magawa ay maaaring maklasify bilang aggravating circumstances. Then, paragraph 2, that the act be committed with insult or in disregard of the respect due the offended party on account of his rank, age, or sex, or that is be committed in the dwelling of the offended party in the later has not given provocation. So, dire, sa next is paragraph 3. So, paragraph
paragraph 3. Yes, paragraph 3. With insult or disregards of the respect due to the offended party on account. First is in terms of rank and position. Dito, sinasabing dapat merong pagkakaiba ang offender at ang offended party. So, paragraph 3. With insult or in disregards of the respect due to the offended party on account. In terms of rank, position, dito sinasabing dapat merong pagkakaiba ang offender at ang offended party. Maaring ang tinutukoy dito ay ang posisyon ng offender na maaaring ginamit siguro ng offender para i-degrade yung offended party. Second is with insult or disregard of the respect due to the offended party on account in terms of age. It's either old age or tender age. Next is in terms of age. Okay, manang in terms of age. Next is in terms of sex. Usually female is always involved. So kasigara ang involved ani nga female. So next is paragraph 4. That the act be committed with abuse of confidence or obvious ungratefulness. Dito ay sinasabing kapag ang isang crime na nagawa ay involve ang abuse of confidence, ito ay pwedeng i-classify bilang isang aggravating circumstances. Dito, okay. Example, qualified theft. So, muna example sa paragraph 4. So, paragraph 5, that the crime be committed in the place of the chief executive or in his presence or where public authorities are engaged in the discharge of their duties or in a place dedicated to religious worship. Dito, kapag nangyari ang isang krimen sa alinmang okasyon or meeting or lugar kung nasaan ang presidente or kahit na mismong palasyo or mga banal na pagpupulong, ito ay pwedeng maging aggravating circumstances. That the crime be committed in the night time. Paragraph 6 na siya. The crime be committed in the night time or in an inhabited place or by a band. Whenever such circumstances may facilitate the commission of the offense. Dito, kapag daw ang isang krimen ay nangyayari sa gabi or sa mga lugar na hindi masyado matao, or kung ang isang krimen daw ay nagawa ng isang grupo, ito ay pwedeng maklasify as aggravating circumstances. So halimbawa, gabi na nang naglalakad si Ana sa madilim na eskinita pauwi ng kanilang bahay. Nang biglang may isang tao na tumutok ng kutsilyo sa likod niya. At pagkatapos ay kinuha ang lahat ng kanyang pera at mga gamit. At madaling tumakas. So, in this short scenario, ang perpetrator ay sinamantala ang kadiliman ng paligid upang maisagawa ang kanyang gagawing pang-hold up kay Ana. So, si Ana ay sumakay sa pangalawang example, si Ana ay sumakay sa isang taxi para mabilis itong makauwi upang makaiwas sa mga hold-upper sa kalye. Pero si manong taxi driver ay dinala si Ana sa liblib na lugar upang gahasain.
So, in this case, ginamit ng perpetrator ang taxi para dalhin ang kanyang biktima sa tagong lugar upang gahasain. Ito ay malinaw na papasok ito sa aggravating circumstances dahil unang-una, ang rape ay isang uri ng krimen against person. Pangalawa, ang pagdadala ng perpetrator sa victim sa isang uninhabited place ay isang factor na mababasa mo din sa nabasang paragraph na pwedeng maiugnay sa aggravating circumstances. So, yun lang po at maraming salamat.